Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay nagiging sanhi ng Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS na napapasa mula sa pakikipagtalik, pagsasalin o paglilipat ng dugo at mula sa breastfeeding ng mga babae. Ilan sa mga sintomas nito ay panghihina ng sistema ng katawan, sakit ng ulo, pagkakaroon ng maliit na bukol sa leeg o batok at trangkaso. Sa Pilipinas, tumitindi rin ang mga dalang panganib ng HIV. Ayon sa National Epidemiology Center, noong nakarang Oktubre may halos 300 kaso ng HIV sa Pilipinas. Tumaas ito ng 48% kumpara no sa nakaraang taon. Alam mo, sa panahon ngayon, sa aming mga pag-aaral kung bakit dumadami nagkakaroon ng HIV, ang tinatamaan nito mga kabataan, umpisa edad 15 pataas. Alam nyo, ang kapusukan natin sa sexualidad, talagang nangyayari sa mga ganitong edad sapagkat nag-e-explore tayo. Ngayon, ang hindi alam ng mga kabataan, maaaring magdulot yun ng kapahamakan kasama na yung pagkakaroon ng HIV. Karamihan sa nagiging biktima nito ay mula sa edad na 15 hanggang 56 na taong gulang. Hindi natin sinisisi na kulang sila sa impormasyon, maaaring na-impluwensyahan sila ng mga kabataan din na kasama nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. At pwede rin na-impluwensyahan sila ng social media. Kung anong mga nakukuha mong impormasyon, naiinganyo ka, hindi napapaliwanag sa'yo na pwede maging panganib ang HIV sa'yo. Pwede rin kulang sa pangaral, pwede rin kulang sa reproductive health education. Noong December 17, naipasa na ang Reproductive Health Bill. Dahil dito, mapapalaganap na ang kaalaman tungkol sa reproductive health para maiwasan ang mga sakit na maaaring makuha sa pakikipagtalik. Sa ating pagbabalik, aalamin natin ang mga paraan upang makaiwas sa HIV.